Hello guys, welcome to my new channel called Have Fund for Retirement. So guys, itong channel na ito ay magpo-focus lamang sa mga investing. At ginawa ko itong channel na ito para I want to challenge din myself para magkaroon ng fund kapag ako ay magre-retire na. As well also para sa aking magiging asawa para mag-retire kami na meron kaming budget para sa aming mga sarili. So, ang broker na ginagamit ko ay eToro. Nandyan ang Trading 212. At sa mga investment sa cryptos, nandyan ang Binance and Qcoin, as well ang Coinbase. So, punta tayo sa aking account dito sa eToro. Okay. Ito tayo. Yan guys, kung makikita nyo, meron na ako 13,900 euros. Medyo nag-invest na ako noon pa, last 2021. So kung makita nyo dito, 2020 dito ako nag-start mag-invest. At nagsimula lang ako ng 500 euros. So every time nagkakaroon ako ng extra budget, nag-i-invest lang ako nag-i-invest. But of course, dahil sa baguhan pa na ako mag-invest sa investing, napakarami ko rin nagawang mali. Kung makita nyo dito sa 2021, negative 38 ako dahil nga gawa ng COVID, as well sa 2022, bumagsak pa rin ang market at halos negative 63% ako. But noong 2023 naman, nakabawi tayo at nagkaroon ako ng return ng 66%. And hopefully, this 2024, magkaroon din tayo ng magandang return. So guys, bakit ako nag-i-invest? Dahil, alam nyo naman, ako yung tatrabaho dito sa Italy, isang OFW, at gusto kong tumanda na meron akong retirement fund para sa aking sarili at para sa aking asawa. So, napakaraming nagiging OFW na uuwi ng Pilipinas nang walang retirement fund. So, sa akin, ngayon pa lang, gusto ko na maumpisahan para kung ano mang mangyari, meron akong budget para sa aming sarili, sa aming mag-asawa. So, hindi man to pabilisan, but kailangan lang natin maging consistent para sa ating future. So, guys, saan ako nag-i-invest? Bumibili ako ng mga stocks or mga share ng isang company, as well ang crypto. Kung makita nyo sa aking portfolio, sa stocks market, meron akong coin, mga Disney, yan, Adobe, kung mga familiar kayo dyan, Baba, Ami, Meta, or Facebook dati, Tesla, yun yung mga binibili ko. But of course, dahil nga baguhan pa ako, yung mga negative ko dito, yung mga nabili ko nung una, without knowing kung ano nga ba ang merong company. So, bumili lang ako noon dahil parang na-hype lang ako. So, yun yung one big mistake ko before. But of course, hindi ko pa siya binebenta dahil nga the more I sell it, the more I lost it. So, hopefully naman tumaas siya and gumanda yung company. So, bumibili ako din dito ng mga crypto. So, nag-take risk ako ng medyo mataas. So, nag-invest ako ngayon dahil medyo bata pa naman ako. So, my risk tolerance ay medyo mataas. So, depende rin sa inyo guys. Dapat nyo rin alamin kung gaano kayo katanda na or gaano kayo kabata para doon nyo rin identify kung gaano kataas ang risk na pwede nyo kuhanin. So for me, dahil bata pa naman ako, gusto ko muna mag-take ng mataas na risk. Dahil kung malugi, ay medyo makakabawi pa in the future. So this is a long-term play. So ayaw ko ng get rich quick. Isang baga. Dahil ito ay ginagawa ko para sa aking retirement fund. So, what is my goal? So, kung makita nyo sa aking bio, okay, here. So, sa akin. So, ako nga pala ay dating employee dito sa Italy for almost 10 years na. Hotel employee. So, nabigyan ako ng chance para makapagbukas ng maliit na negosyo din. Parang isang maliit na hotel or rental business. 3 rooms lang siya, pero hopefully naman mapalago namin itong negosyong to. So, kung makita nyo dito yung aking mga bio, ang aking pinaka-goal ay at least ako ng 500,000 euro para sa aking retirement fund, para sa aming retirement fund.
So kapag na-hit ko yung goal, pwede na ako mag-retire at i-invest ko na siya sa mga ibang stocks na nagbibigay ng dividends. So hopefully, I don't know, but yung 1,000 euro na-achieve ko na siya ng 2021, 10,000, na-achieve ko siya last year, 2023. So kung paano ko nga ba ma-achieve ganyang kalaki? So ang akin lang ay average return na maaaring ibigay sa atin ng stock market ay nasa 10% or sabihin natin 7 to 10% and more. Pero kung 15% every year ay parang medyo kusi-kusi or parang medyo mahirap ma-achieve. But in total, hopefully naman kung maganda ang market, ma-achieve natin ang ating goal. So mukhang imposible dahil ako isang simpleng mamamayan lang, isang hindi talaga katulad lang ninyo na hindi ganun kalaki ang sahod. Bago ko ma-achieve to, I need to mag-add sa aking fund, sa retirement fund. Then, with compounding interest na dinadagdag na every year, hopefully, in 30 years, ay makuha natin yan. Hopefully. So, para sa aking magiging asawa din, ay nasang gayon, makapag-retire kami ng maaga at mas ma-enjoy namin ang buhay dito sa Italy or maging dyan sa Pilipinas. So, napakadami pang video na pwede kong gawin at hopefully ay makuha natin yung goal natin. And I encourage you din na ngayon pa lang na kahit bata ka pa lang, umpisahan nyo na mag-create ng fund para sa inyong retirement dahil hindi natin alam pwede mangyari. So especially if you are working here abroad, kung kayo isang OFW, huwag nyo kakalimutan na mag-ipon para sa inyong sarili. Although kailangan natin magpadala, but of course, mostly na nagiging problema dito ng mga OFW, halos binibigay lahat-lahat. But in the end, siya ay walang natitira para sa sarili. So hindi mo kailangan magmadali kahit 20 euros every month or kung magkano man kaya mo every month ay hindi man pabilisan. But you need to save, you need to mag-invest para mapalago yung pera. Dahil it takes a long time, napakadaming pwede natin matutunan dito sa investment at napakadami natin pwedeng gawing mali. So hanggat kaya pa, hanggat maaga pa, para tayo matuto, mag-start na tayo ngayon. So yan muna for now guys. Medyo magulo pa dahil first channel pa lang, first video pa lang, but hopefully nakuha nyo yung aking point dito. So God bless everyone.